Isipin ninyo ang isang pamilyang Pilipino rito sa Maynila sa kasalukuyan nating panahon ngayong taong 2026. Ang nanay maagang gumising para mag-budget, pilit na pinagkakasya ang pera dahil sa taas ng presyo ng bigas at mga bilihin sa sari-sari store. Ang tatay naman, bago bumiyahe, napapailing na lang sa gasolinahan dahil na naman sa dagdag bawas sa presyo ng petrolyo na tiyak na magpapataas din sa pasahe sa jeepney. Samantala, ang kanilang panganay na anak ay kararating lang mula sa night shift sa isang call center sa BGC, habang ang bunsong kapatid ay nag-aabang ng buwanang OFW remittance mula sa kanilang tiyahin sa gitnang silangan para pambayad sa tuition. Sa gitna ng kanilang almusal, bumukas ang telebisyon at ang balita ay tungkol sa geopolitics. President Xi Jinping pupunta sa Amerika, may dalang bilyong dolyar na kasunduan. Para sa karamihan, parang napakalayong balita nito na pang Wall Street o pang Beijing lang. Isang abstract na talakayan na walang kinalaman sa pang-araw-araw na kayod. Pero sa mas praktikal na pananaw, kapag ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay nagkamayan, minsan ay kumakalma ang pandaigdigang merkado. At kapag sila naman ang nag-away, ang unang tinatamaan ay ang presyo ng pagkain, shipping, trabaho at ang halaga ng piso sa ating mga bulsa. Bago natin hihimayin ang mga numero at ang malalim na estratehiya sa likod ng pagbisitang ito, nais ko munang magbigay ng isang mahalagang paalala. Ang bidyong ito ay purong personal na pagsusuri at kritikal na pag-analisa batay sa mga kasalukuyang datos, ulat at pangyayari sa ekonomiya at geopolitics. Wala itong layunin na manginsulto, magbigay ng masamang impresyon o kumiling laban sa alinmang bansa, pamahalaan, grupo o individual. Ang atin lang pong layunin ay intindihin ang takbo ng mundo gamit ang lohika at systems thinking upang makita natin kung paano ito nakakaapekto sa buhay nating mga Pilipino. Dito na pumasok ang malaking tanong na pumupukaw sa interes ng mga analysts sa buong mundo. Magkano ba talaga ang kabuuang halaga ng tinatawag na regalo ni Xi Jinping sa Amerika? Kung titingnan natin ang mga opisyal na ulat kamakailan lang ngayong Mayo 2026, bilyon. Ang White House mismo ang naghayag na may bagong kasunduan kung saan ang China ay nangakong bibili ng hindi bababa sa 1,017 bilyon na agricultural products kada taon para sa mga taong 2026, 2027 at 2028. Malaking halaga ito at hindi pa kasama rito ang mga naunang commitment sa soybeans, mga potensyal na order ng mga eroplano tulad ng Boeing o ang mga usapin sa tariffs at market access. Pero kung titingnan natin ng realistiko, ang tunay na regalo rito ay hindi lang simpleng pera o mga nakalistang kalakal. Ang tunay na regalo ay ang pansamantalang katahimikan sa gitna ng isang economic Cold War, isang pangako na hindi muna nila tuluyang susunugin ang global economy habang tayong mga maliliit na bansa ay nakasakay sa parehong jeepney na halos ubos na ang gasolina. Sa tingin ko sa mundo ng mataas na diplomasya, ang mga ganitong bilyong dolyar na purchase commitment ay hindi lang basta shopping list ng isang mayamang mamimili. Para itong isang sitwasyon sa ating komunidad, kung saan may dalawang magkapitbahay na matagal nang nag-aaway at nagpapataasan ng boses, ngunit biglang ang isa ay pumunta sa sari-sari store ng kabila at bumili ng napakaraming paninda. Hindi niya ito ginawa dahil bigla siyang nagutom ng husto. Ginawa niya ito dahil kailangan niyang magpakita ng signal na handa siyang makipag-usap at nais niyang ipakitang okay pa o kahit paano ay kontrolado pa ang kanilang relasyon. Ang regalo na ito ay isang pampulitikang bayad upang bumili ng oras. Oras para humupa ang matitinding trade war. Oras para makahinga ang mga naghihingalong global supply chains at oras para muling ayusin ng China at US ang kanilang laro habang ang mga maliliit at gitnang bansa tulad ng Pilipinas ang tahimik na sumasalo sa bawat epekto ng kanilang galaw. Kung ilalapit natin ito sa mekanismo ng kalakalan, kapag ang China ay nangakong bibili ng bilyong dolyar na halaga ng agricultural goods mula sa Estados Unidos, binibigyan ito ang Washington ng isang napakalaking political win. Partikular na makikinabang dito ang mga Amerikanong magsasaka na matagal nang direktang tinatamaan ng mga nakaraang taripa.
Kung babalikan natin ang mga ulat mula sa Reuters, bumagsak ng marahas na 65.7% year-on-year ang US. Agricultural exports sa China noong nakaraang taon ng 2025 na bumaba hanggang 0.4 billion matapos ang sunod-sunod na tit-for-tat tariffs ng dalawang bansa. Ibig sabihin, ang bagong deal na nagkakahalaga ng 17 bilyon kada taon ay parang isang emergency oxygen para sa isang sektor sa Amerika na matagal nang nahihirapang huminga dahil sa tensyon. Sa pamamagitan ng regalong ito, pinapakita ng Beijing na hawak nila ang kakayahang buhayin o patayin ang ilang industriya sa Amerika depende sa kung gaano kalamig o kainit ang pakikitungo ng White House sa kanila. May praktikal na benepisyo ang ganitong mga kasunduan sa panandaliang takbo ng merkado. Kapag may malinaw at predictable na demand mula sa isang higanting mamimili tulad ng China, nagkakaroon ng mas mataas na kumpiyansa ang mga Amerikanong magsasaka, ang mga exporters, ang mga dambuhalang shipping companies, at ang mga commodity traders sa buong mundo. Kapag ang trade flow sa pagitan ng dalawang higante ay mas madaling hulaan, nababawasan ang panic at espekulasyon sa pandaigdigang presyo ng soybeans, corn, feeds, karne at mga pamilihan na may kinalaman sa fertilizer. Gayunpaman, may malaking limitasyon ang ganitong mga kasunduan. Hindi ito automatikong garantiya ng isang permanenteng kapayapaan. Sa kasaysayan ng US-China trade relations, marami ng beses na ang mga engranding trade commitments ay nagiging magandang headline muna sa simula bago tuluyang maging malaking problema sa aktwal na implementasyon sa mga pantalan. Kaya ang lohikal na tanong na dapat nating itanim ay ito: bibili ba talaga ang China sa kabuuang halaga na kanilang ipinangako o ito ay mananatili lamang na isang diplomatic promise na magandang tingnan sa mga press release ngunit mahirap hanapin sa katotohanan? Kamakailan, iniulat ng Associated Press na kasama rin sa mga masalimuot na usapan ng pagbabalik ng access para sa US, beef at poultry sa merkado ng China. Bagamat wala pang agarang kumpirmasyon ang buong detalye mula sa panig ng Beijing noong lumabas ang mga unang ulat, dito natin makikitang banayad na ironya sa geopolitics. Kapag ang mga opisyal ay nagpahayag sa harap ng media na sila ay nagkaroon ng isang constructive dialogue, kadalasan ang ibig sabihin niyan sa totoong buhay ay hindi pa kami tapos mag-away, naka-formal wear lang kami ngayon. Kaya kailangan nating magpanggap na sibilisado. Ang pagbili ng mga produktong pang-agrikultura ay ang pinakamadaling paraan upang magpakita ng goodwill nang hindi binibitawan ang mga mas mahalagang estratehikong teknolohiya o nagkokompromiso sa usapin ng pambansang seguridad. Para sa ating mga Pilipino, kung tuluyang kumalma ang agricultural trade sa pagitan ng Estados Unidos at China, maaari nitong mabawasan ang matinding pressure sa ilang pandaigdigang input sa pagkain, mga sangkap sa feeds ng mga hayop, at iba pang pangunahing commodity prices. Hindi ko sinasabi na bukas o sa susunod na linggo ay bigla nang bababa ang presyo ng bigas o manok sa lokal na palengke o sa kalapit ninyong karinderya. Ngunit ang paglamig ng tensyon ay nangangahulugan na mababawasan ang tinatawag na external shocks, ang mga biglaang pagtaas ng presyo sa labas ng bansa na wala tayong kalaban-laban kapag pumasok sa ating ekonomiya. Para sa isang ordinaryong pamilya, napaka-practical nito dahil kapag tumaas ang presyo ng global feed costs, automatikong sumusunod ang presyo ng lokal na manok, itlog at baboy na siyang nagpapaliit sa serving ng ulam sa hapagkainan. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang Pilipinas ay hindi lang isang simpleng tagapanood na nakaupo sa gilid habang nanonood sa takbo ng global food market. Ang totoo, tayo ay nakasabit at lubos na umaasa rito dahil sa ating mataas na import dependence. Kapag nagbago ang ihip ng hangin sa China, Estados Unidos, Brazil, Vietnam o Thailand, pagdating sa produksyon at kalakalan ng pagkain, direktang nararamdaman ang ripple effect nito sa bawat subo ng kanin ng pamilyang Pilipino. Ang China ay isang napakalaking mamimili na may kakayahang baguhin ang takbo ng supply chain sa isang iglap lang. Kapag nagpasya silang bumili ng bilyong-bilyon sa Amerika, ang mga barkong naglalaman ng soybeans at mais ay magtutungo lahat doon na maaring magpabago sa presyo ng logistics sa buong mundo.
Ayon din sa mga ulat, bilang bahagi ng kanilang pangmatagalang food security strategy, mas pinalawak na rin ng China ang kanilang pinagkukunan ng farm goods patungo sa mga bansa sa South America tulad ng Brazil at Argentina upang hindi sila maging masyadong dependent sa Estados Unidos sakaling muling mag-away ang dalawang bansa sa hinaharap. Sa mas praktikal na pananaw, kung magkakaroon ng mas maayos na koordinasyon sa kalakalan ang dalawang higante, mas kaunti ang tsansa ng mga biglaang pagkagambala o supply disruption sa mundo. Para sa ating bansa, malaking bagay ang pagkakaroon ng stability dahil ang ating mga sambahayan ay lubhang sensitibo sa kahit na maliit na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang dagdag na 5 piso sa kilo ng bigas o 3 piso sa pamasahe sa jeepney ay hindi lamang basta mga numero sa isang spreadsheet ng ekonomista. Para sa isang minimum wage worker, iyon ay katumbas ng bawas na ulam o bawas na baon para sa kanyang mga anak. Ngunit dapat nating tandaan ang limitasyon. Ang kasunduan ng US at China ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng ating lokal na pamumuhay. Ang presyo ng bigas sa Pilipinas halimbawa ay mas direktang nakatali sa ating sariling domestic harvest sa mga patakaran sa importasyon sa supply mula sa Vietnam at Thailand sa babago-bagong panahon o climate change. Sa exchange rate ng piso kontra dolyar at sa ugali ng mga lokal na traders. Kaya hindi natin maaring sabihin kapag nagkasundo si Xi at ang White House ay malulutas na ang problema sa ating mga palengke. Ang mas tamang pagtingin ay binibigyan lang tayo nito ng kaunting breathing room. Ngunit hindi nito aayusin ang ating mga sariling problema sa warehousing, smuggling, mga middlemen o mabagal na sistema ng distribusyon. Hindi lang naman pagkain ang nakataya kapag nag-uusap ang dalawang bansang ito dahil kasunod palagi nito ang usapin ng enerhiya, shipping at ang tunay na presyo ng geopolitical tension. Kapag nag-aaway ang malalaking bansa, ang mga karagatan sa Asia ay hindi lang nagsisilbing magandang tanawin sa mapa. Ang mga ito ang pangunahing chessboard kung saan ipinapakita ang puwersa at kapangyarihan. Para sa Pilipinas, ang mga dagat na nakapaligid sa atin ang nagsisilbing highway kung saan dumadaan ang ating imported na langis, ang ating mga kalakal, ang trabaho ng ating mga seafarers at ang ating pambansang seguridad. Ang tensyon sa pagitan ng US at China ay direktang nakakaapekto sa mga tariffs, sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea, sa katatagan sa Taiwan Strait, at sa tinatawag na investor risk premium. Kapag tumataas ang pangamba sa rehiyon, automatikong tumataas din ang shipping cost, ang insurance ng mga naglalakihang barko at ang kawalan ng katiyakan sa presyo ng petrolyo. Interesante na sa inilabas na katotohanan o fact sheet ng White House kamakailan, lumalabas na hindi lang agricultural trade ang napag-usapan, kundi pati na rin ang mga issues sa Strait of Hormuz, ang papel ng Iran at ang malawak na strategic stability. Ibig sabihin, ang $1 billion na trade deal ay nakabalot at nakatali sa isang mas malaking security negotiation na nagaganap sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa tingin ko, kapag may nagaganap na high-level dialogue na tulad nito, nababawasan ang posibilidad ng isang biglaang armed escalation o hindi inaasahang insidente sa dagat na maaaring magdulot ng malaking krisis sa ekonomiya. Para sa mga financial markets, minsan ay sapat na ang makitang nag-uusap ang dalawang leader upang kumalma ang mga investors at hindi mag-panic selling. Para itong isang jeepney driver at isang traffic enforcer na nagkausap ng masinsinan sa gilid ng kalsada. Hindi ibig sabihin na nawala na ang matinding trapiko sa Maynila. Ngunit kahit paano ay alam mong hindi muna magkakaroon ng malaking aberya o hulihat na magpapatigil sa biyahe ng lahat. Subalit ang limitasyon nito ay napakalinaw din. Ang mga hidwaan sa West Philippine Sea o ang komplikadong issue ng Taiwan ay hindi basta-basta mawawala o mabubura dahil lamang ang China ay bumili ng milyon-milyong tonelada ng soybeans. Ang labanan sa pagkontrol ng mga microchips, ang industriya ng rare earths, ang mga ipinapatao na sanctions at ang pagpapatibay ng mga military alliances ay patuloy na maglalagay ng mabigat na pressure sa kanilang pangmatagalang relasyon, anuman ang kanilang kasunduan sa agrikultura sa ngayon.
Ang mga epektong ito ay hindi nagtatapos sa mga pantalan o sa mga karagatan dahil gumagapang ito patungo sa aspeto ng trabaho, sa industriya ng BPO, sa mga OFW remittances at sa pangkalahatang investor confidence sa ating bansa. Ang isang ordinaryong Pilipino ay maaring hindi nagbabasa ng mga komplikadong trade communique o mga pagsusuri sa ekonomiya. Ngunit nararamdaman niya ang resulta nito sa kung may tumatawag ba sa kanyang telepono para sa isang job interview, sa halaga ng palitan ng piso at sa sigla ng lokal na paggasta. Ang isang call center agent na nagtatrabaho sa madaling araw ay kasing halaga at kasing konektado sa global economy tulad ng isang stock trader na nasa New York o isang opisyal ng gobyerno sa Beijing. Kapag stable ang relasyon ng US at China, ang mga multinasyonal na kumpanya ay nagkakaroon ng mas mataas na kumpiyansa na magplano para sa inaharap, mag-outsource ng kanilang mga serbisyo at magpasok ng kapital sa mga umuunlad na bansa sa Asia. Ngunit kapag mataas ang uncertainty, ang mga kumpanyang ito ay nagdadalawang isip, pinapatagal ang pagtanggap ng mga bagong empleyado, binabawasan ang kanilang expansion at mas nagiging maingat sa paggalaw ng kanilang pera. Sa kabutihang palad, may pagkakataon na maaaring makinabang ang Pilipinas sa tinatawag na China Plus One strategy ng mga pandaigdigang korporasyon. Dahil sa takot na maipit sa gitna ng labanan ng dalawang higante, maraming kumpanya ang naghahanap ng mga alternatibong lokasyon sa labas ng China upang doon ilagay ang bahagi ng kanilang produksyon, digital support at logistics. Dito pwedeng pumasok ang Pilipinas gamit ang ating malakas na English-speaking workforce, ang ating napatunayang kakayahan sa BPO sector at ang ating malawak na diaspora networks. Bagamat maaaring hindi natin kayang tapatan ang bilis at laki ng Vietnam pagdating sa mabigat na manufacturing momentum, may sarili tayong lakas sa larangan ng serbisyo at high-value technical support. Kaya lang, ang ganitong investment ay hindi dumarating ng automatiko o parang swerte na lang na lalapag sa ating harapan. Kailangan natin ng mas murang kuryente, mas maayos at mabilis na port logistics, mga batas at regulasyon na madaling asahan at hindi nababago sa bawat palit ng administrasyon at mabilis na proseso sa pagkuha ng mga permit. Kung mananatiling mabagal ang ating infrastruktura at napakamahal ng singil sa kuryente, kahit na may magandang oportunidad na dala ang geopolitics, baka mapanood lang natin ang mga barko ng pamumuhunan na dumaan sa harap ng ating mga baybayin at sa ibang mga masandang pantalan sa Southeast Asia sila dumaong. Kung titingnan natin ng realistiko, ang buong kaganapang ito ay isang malaking teatro ng kapangyarihan. Sa harap ng mga kamera at sa mga opisyal na larawan, makikita natin ang formal na kamayan, ang mga ngiti at ang mga pahayag ng pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng entablado, ang tunay na usapan ay nakabatay sa isang mahabang listahan ng mga konsesyon, taripa, paghihigpit sa teknolohiya at mga babala sa seguridad. Ang pampublikong kasunduan ay parang isang palabas lamang upang ipakita sa mundo na may kontrol ang dalawang pamahalaan sa takbo ng kanilang ekonomiya, ngunit ang tunay at madugong labanan ay nananatili sa backstage. Ginagawa ng China na parang sarili nitong currency o pananalapi ang kanilang napakalaking domestic market access. Alam nilang kailangan ng Amerika na magbenta ng mga produktong agricultural, kaya ginagamit nila ang pagbili nito bilang isang mabisang bargaining chip upang bawasan ang pampulitikang pressure na nagmumula sa Washington. Sa kabilang banda naman, ginagamit ng Estados Unidos ang kanilang alliance network, mga parusa at malulupit na export controls upang pigilan o baguhin ang estratehikong pag-angat ng China sa aspeto ng makabagong teknolohiya. Kaya kung susuriin natin ng malalim, ang tinatawag na bilyong dolyar na regalo ay hindi isang akto ng kawanggawa o charity, ito ay isang calculated at malamig na bahagi ng isang malawak na negotiation package. Sa mas praktikal na pananaw, parehong may kanya-kanyang mabigat na dahilan ang dalawang panig upang magpahinga muna sa patuloy na pag-init ng kanilang labanan. Ang China sa kasalukuyan ay humaharap sa mga matitinding internal pressures tulad ng mga hamon sa kanilang domestic economy, ang sitwasyon sa property sector, ang kawalan ng trabaho sa mga kabataan, at ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan.
Kailangan nila ng panahong tahimik upang ayusin ang kanilang sariling bakuran nang hindi laging naabala ng mga bagong taripa mula sa labas. Ang Amerika naman, lalo na ang administrasyon sa White House, ay nangangailangan ng mga konkretong tagumpay na maaari nilang ipakita sa kanilang mga magsasaka, sa mga lokal na industriya at sa kanilang mga botante upang patunayan na epektibo ang kanilang mga patakarang panlabas. Kapag ang dalawang higante ay parehong may dinaramdam na sakit ng ulo sa loob ng kanilang sariling mga bansa, ang pinakamagandang gamot na maaari nilang inumin ay hindi ang tunay na pagkakaibigan kundi ang isang temporary ceasefire o pansamantalang pagtigil ng putukan. Ngunit ang limitasyon ng ganitong kasunduan ay hindi nito kayang burahin ang malalim at structural na karibal sa pagitan ng dalawang bansa. Kahit pa pumirma si Xi Jinping sa pagbili ng mas maraming mais o soybeans, patuloy pa rin ang kanilang matinding karera sa larangan ng artificial intelligence, pagbuo ng mga advanced microchips, pagkontrol sa mga bihirang mineral o rare earths, lakas militar sa karagatan, at ang impluensya ng kanilang mga sariling salapi sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang estratehikong kawalan ng tiwala o strategic distrust ay hindi basta-basta mapapawi ng isang pirasong papel ng kalakalan. Para sa mga bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas, ang ganitong mga kasunduan sa pagitan ng mga higante ay maaaring magdala ng panandaliang kapanatagan sa rehiyon, ngunit sa pangmatagalang panahon, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang takbo ng mundo ay hindi na babalik sa simpleng pagpili kung ikaw ba ay purong pro-US o purong pro-China. Ang mas matalinong diskarte para sa atin ay ang pag-aaral kung paano maging matatag sa pagtataguyod ng sariling interes habang marunong makipagtulungan sa kahit kanino para sa ikabubuti ng ating sariling ekonomiya. Dito na pumapasok ang usapin kung saan nga ba dapat pumuwesto ang Pilipinas sa gitna ng nagbabagong takbo ng global politics. Sa aking palagay, hindi natin kayang maging isang pasibong manonood lamang na naghihintay kung ano ang itatapon sa ating direksyon ng mga malalaking bansa. Kapag ang mga dambuhalang kapangyarihan ay naglalaro ng chess sa ating rehiyon, ang mga maliliit at gitnang bansa ay hindi dapat pumayag na maging mga simpleng pyesa o pawns lamang na madaling isakripisyo. Hanggat maaari, kailangan nating maging bahagi ng mga nagdidisenyo ng board o nagtatakda ng mga pamantayan sa ating sariling bakuran. Ang Pilipinas ay may tatlong mahalagang leverage o pampasigla na maaari nating gamitin. Ang ating napakagandang geographical na lokasyon sa Maritime Asia na nagsisilbing pintuan ng pandaigdigang kalakalan. Ang ating malawak at masipag na English-speaking labor force at ang ating matitibay na ugnayan at alyansa sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea, Australia at ang ating mga kasamaan sa ASEAN. Ngunit sa kabilang banda, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ating tatlong malalaking kahinaan. Ang ating mataas na pag-asa sa mga imported na produkto, partikular na sa pagkain at langis, ang napakamahal na singil sa kuryente at enerhiya, at ang mabagal na pag-angat ng ating mga lokal na industriya at teknolohiya. Sa tingin ko, maaari nating gamitin ang kasalukuyang geopolitical relevance ng Pilipinas upang akitin ang mga dayuhang pamumuhunan na nakatutok sa pagtatayo ng mga makabagong ports, mga proyekto sa renewable energy, digital infrastructure, semiconductor support services, ship repair, cold chain facilities, at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Maaari nating palakasin ang ating sariling food security sa pamamagitan ng pagpili ng mas maraming iba't ibang bansa na maaari nating pagbilhan ng mga supply upang hindi tayo tuluyang maipit kapag nagkaroon ng krisis sa isang partikular na rehiyon, habang sabay nating seryosong itinataas ang pagiging produktibo ng ating sariling mga magsasaka at mangingisda. Ang limitasyon natin ay kapag ang ating diplomasya ay nanatili lamang sa mga magagandang salita sa headline at walang kasunod na maayos na pagpapatupad o execution sa pamahalaan, walang tunay na magbabago sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Hindi sapat na palagi nating ipinagmamalaki na tayo ay nasa isang strategic location sa mapa ng mundo. Ang Singapore, Vietnam, Indonesia at Malaysia ay may kanya-kanya ring magagandang alok at mas mabilis na sistema. Kung mananatiling
mabagal ang ating pagkilos, baka mapanood lang natin ang paglipat ng mga global supply chains na parang isang taong nakatayo sa labas ng mall habang nanonood ng malaking sale ngunit wala namang dalang wallet para bumili. Ang pinakamatalinong posisyon para sa Pilipinas sa kasalukuyang panahon ay ang pagpapatupad ng isang calibrated alignment, isang patakaran na hindi nakabatay sa blind loyalty o bulag na pagsunod sa iisang panig, kundi sa isang matatag at prinsipyadong pagtatanggol sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea habang nananatili tayong bukas sa malusog na kalakalan sa lahat ng bansa. Ang ating ugnayan sa Japan at South Korea pagdating sa mga infrastructure projects, ang ating matagal na economic and defense ties sa Estados Unidos, ang ating pakikipagtulungan sa loob ng ASEAN at ang pag-angat ng ating BPO sector patungo sa mga mas mataas na uri ng serbisyo na may tulong ng teknolohiya ay dapat nating pagsama-samahin bilang isang nagkakaisang estratehiya. Ang mga remittances ng ating mga OFWs ay patuloy na magsisilbing matibay na salbabaha na sumasalo sa ating ekonomiya, ngunit hindi natin ito dapat gawing panghabambuhay na solusyon sa kawalan ng magagandang oportunidad sa loob ng ating sariling bansa. Sa dulo ng lahat ng pagsusuring ito, ibalik natin ang ating pansin sa pangunahing tanong na ating sinimulan. Magkano nga ba talaga ang halaga ng regalong dala ni Xi Jinping sa Amerika? Kung titingnan natin ang mga opisyal na dokumento at pirmahan sa papel, maaari nating sabihin na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 17 bilyon kada taon sa mga agricultural goods, kasama ang iba pang mga komersyal na kasunduan at diplomatikong pagbibigay daan. Ngunit sa isang mas malalim at mas seryosong antas ng pagsusuri, ang regalong ito ay may halagang mas mataas kaysa sa anumang numero o dolyar na maaari nating isulat. Ito ay isang malinaw na signal sa buong mundo na parehong alam ng Estados Unidos at ng China kung kailan kailangang kontrolin ang init ng kanilang labanan. Hindi dahil sila ay biglang nagkaayos o nagmahalan bilang mga magkakaibigan, kundi dahil pareho nilang natanto na kapag tuluyang nasunog ang global economy dahil sa kanilang hidwaan, pati ang kanilang sariling mga bansa ay tuluyang mauusukan at mapipinsala sa loob. Para sa ating mga Pilipino, ang aral na ibinibigay sa atin ng mga pangyayaring ito ay simple ngunit nangangailangan ng malalim na pag-iisip. Ang presyo ng kanin sa ating hapagkainan, ang halaga ng gasolina sa mga istasyon, ang mga trabaho ng ating mga kabataan sa mga call centers, ang buwanang padala ng ating mga kamag-anak mula sa ibang bansa, at ang pambansang seguridad sa ating mga karagatan ay permanenteng nakatali sa mga handshake at kasunduan na nagaganap libu-libong kilometro ang layo mula sa ating mga dalampasigan. Wala tayong direktang kontrol sa kung paano laruin ng Washington at Beijing ang kanilang laro ng kapangyarihan, ngunit may kabuuang kontrol tayo sa kung gaano nating kahanda at katibay na itatayo ang ating sariling pamahalaan, ekonomiya, at lipunan kapag biglang nagbago ang mga patakaran ng mundong ating ginagalawan. Ang tunay na tanong na dakoting iwanan sa ating mga sarili ay hindi lang kung magkano ang dala ni Xi Jinping sa kanyang pagbisita sa Amerika. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng ating bansa ay ito, habang ang mga dambuhalang higante ay abala sa pagpapalitan ng kanilang mga bilyong dolyar na regalo, ano naman ang itinatayo at inihahanda ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong bakuran upang hindi tayo habambuhay na maging tagahintay lamang ng barya o sukli sa mesa ng iba.